Huwag mo na siyang alalahanin, mahal. Isang hamak na katulong lang na nagkataong naging asawa ko ang babaeng yon. At iyong pondo ng foundation? Nakuha ko na maging ang kinita ng mga mangmang niyang magulang na nagpapakakuba sa Middle East. Nasa atin na ang lahat, Valeriana. Ang mga salitang yon ay tumarak sa dibdib ni Mayumi na parang isang kalawangin at mapurol na patalim. Sa mga sandaling iyon, maingat niyang pinaplansa ang paboritong asul na polo ni Alfred ang mismong isusuot nito bukas para sa isang malaking pagtitipon ng kampanya. Ang init na nagmumula sa bakal ng plansa ay tila lumipat sa kanyang buong pagkatao. Sinusunog ang 15 taon ng kanyang katapatan at pag-ibig. Wala siyang ginawa kundi ang maging isang perpektong haligi para sa kanyang asawa. Ngunit sa isang iglap, narinig niya mula sa mismong bibig nito kung gaano siya kawalang halaga. Walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naramdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang mga binti at ang pagbara ng isang napakabigat na bato sa kanyang lalamunan. Nanlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kawalan ng hangin sa kanyang mga baga. Ang kamay niyang nakahawak sa plansa ay nanginig ng husto hanggang sa unti-unting mangamoy ang telang nasusunog sa ilalim nito. Ang bahagyang pagkasunog ng paboritong damit ng kanyang asawa ang nagpabalik sa kanyang diwa. Mabilis niyang iniangat ang plansa at pinatayang saksakan upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng damit. Naglakad siya patungo sa kusina. Hila-hila ang mga paang, tila naging tingga. Ang bawat hakbang ay mabigat sa katahimikan ng malaki nilang bahay. Nang makarating sa lababo, napakapit siya ng mahigpit sa malamig na marmol. Ang kanyang hininga ay putol-putol at nag-uunahan. Gamit ang laylayan ng kanyang kupas na duster, tahimik niyang pinunasan ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at leeg. Ang lumang telang iyon ay naging saksi sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo, isang paalala na ibinigay niya ang lahat hanggang sa wala nang natira para sa kanyang sarili. Ang masaklap pa rito, maging ang pera ng kanyang mga magulang, ay idinamay ng lalaking pinakamamahal niya. Ang dugo at pawis ng kanyang amang matanda na at nagtitiis sa disyerto ng Riyadh ay ninakaw lamang ng lalaking pinaglilingkuran niya araw at gabi. Ang pagbukas ng pinto ng study room ay hudyat ng pagbabalik niya sa realidad. Naramdaman niya ang paglapit ni Alfred sa kanyang likuran. Ang mukha nito ay maaliwalas at walang anumang bakas ng demonyong nagtatago sa likod ng mga ngiti. Yumakap ito sa kanyang baywang at humalik sa kanyang pisngi na tila isang napakamaalaga at ulirang haligi ng tahanan. Ang bango naman ng niluluto mo, Hon. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Alam na alam mo kung paano ako aalagaan at palaging busog ang tiyan ko pag-uwi. Para sa'yo talaga yan, Alfred. Alam kong pagod na pagod ka sa kampanya, kaya gusto kong makabawi ka ng lakas. Ang bawat salitang binitawan niya ay may kasamang pilit na ngiti na lalong nagpapadugo sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang asawa at nakita ang isang estranghero, isang kawatan na nagbihis ng pagmamahal, ngunit kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging matatag dahil alam niyang kapag nagwala siya ngayon ay itatapon lamang siya nito sa labas na walang laban at walang mapupuntahan. Matapos kumain at bumalik si Alfred sa kanyang opisina upang ipagpatuloy ang gawaing politikal, sinimulan ni Mayumi ang pagliligpit sa kusina. Habang itinatapon niya ang mga pinagbalatan ng gulay sa basurahan, may napansin siyang maliit na papel na nakarolyo at tila sadyang isiniksik sa ilalim ng mga basura. Dahan-dahan niya itong kinuha at maingat na inunat. Resibo pala iyon mula sa isang kilalang mamahaling tindahan ng alahas sa Makati. Nakasaad sa papel ang pagbili ng isang diamond necklace na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Napahawak siya sa sariling leeg, hubad, walang anumang palamuti. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng kahit anong regalo mula sa asawa, kahit noong anibersaryo nila
ay naging dahilan nito ang kakulangan sa pondo dahil sa kampanya. Malinaw sa isip ni Mayumi kung kaninong mapuputing leeg isusuot ang mamahaling gintong yon. Ang pag-ikot ng kandado sa pangunahing pinto ng bahay ang kumuha ng kanyang buong atensyon. Pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Feliciana, nakataas ang noo at may suot na mapanghusgang tingin gaya ng dati. Ngunit hindi ito nag-iisa sa pag-uwi. Sa likuran ng matanda ay nakatayo ang isang babaeng may matapang na pulang lipstick at mamahaling kasuotan, nakangiti ng pagkatamis-tamis, ngunit ang mga mata ay may taglay na panunuya nang magtama ang kanilang paningin. Si Senadora Valeriana Cruz. Mayumi, huwag kang tatayo lang dyan na parang estatwa. Nandito ang senadora para maghapunan at pag-usapan ang kampanya ng asawa mo. Ipaghanda mo kami ng pinakamasarap na pagkain at ilabas mo ang mamahaling mga plato. At bilisan mo, baka mainip ang ating napakahalagang bisita. Ang utos na yon ay tila isang malaking sampal na nag-iwan ng nakakapasong hapdi sa kanyang pagkatao. Ang babaeng umangkin sa katawan ng kanyang asawa at nagnakaw sa kinabukasan ng kanyang pamilya ay narito ngayon, nakatayo sa mismong loob ng kanyang sariling pamamahay, naghihintay na pagsilbihan niya tulad ng isang hamak na alipin. Ang hapagkainan ay naging entablado ng isang malupit na dula kung saan si Mayumi ay hindi bida, kundi isang hamak na tagapanood sa sarili niyang pamamahay. Ang tunog ng pagtama ng mamahaling pilak na kutsara sa porselanang plato ay lumilikha ng matinis na himig na sumasabay sa pintig ng kanyang sumisikip na dibdib. Nakatayo siya sa gilid ng mesa, hawak ang pitsel ng tubig habang pinapanood si Senadora Valeriana na komportableng nakaupo sa silyang dapat ay para sa kanya. Sa kanan mismo ni Alfred, walang ibang ginawa ang senadora kundi purihin ang sarili nitong mga proyekto habang pasimpleng hinihimas ang braso ni Alfred. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Valeriana ay humahalo sa amoy ng kare-kare na pinaghirapang lutuin ni Mayumi buong hapon, na tila ba ang mismong hangin sa silid ay naging nakakasulasok. Tumikhim si Doña Feliciana bago ibinaba ang kanyang tinidor ng may diin, sapat upang makuha ang atensyon ng lahat. Tinitigan niya si Mayumi mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng hindi maitagong pagkadismaya. Alam mo, Valeriana, napakaswerte talaga ng bayan sa pagkakaroon ng isang senadora na tulad mo, matalino, disente, at galing sa respetadong pamilya. Wika ni Doña Feliciana na may matamis ng ngiti bago bumaling kay Mayumi nang may halong asim sa mukha. Hindi tulad ng iba dyan na ang alam lang ay magbalat ng sibuyas. Sayang. Kung nakapagtapos lang sana ng maayos na kurso ang asawa ni Alfred at hindi galing sa pamilya ng mga utusan, baka may maitulong man lang siya sa imahe ng anak ko. Napayuko si Mayumi, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng pitsel hanggang sa mamuti ang mga ito. Gusto niyang isigaw na siya ay nagtapos bilang cum laude sa kursong finance, na siya ang nagpapatakbo ng mga negosyo ni Alfred sa likod ng mga kurtina, ngunit alam niyang walang saysay ang katotohanan sa mga taong bingi sa katuwiran. Tumawa ng mahina si Valeriana, isang tunog na tila kalansing ng mga barya. Hayaan niyo na, Tita Feliciana. Everyone has their role. Siguro ay talagang design si Mayumi para sa domestic life. Di ba, Alfred? Bumaling si Mayumi sa kanyang asawa, umaasang ipagtatanggol siya nito kahit konti. Ngunit si Alfred ay abala sa paghiwa ng karne at hindi man lang nag-angat ng tingin. Tama si Valeriana, ma. Huwag na nating ipilit ang hindi kaya ng utak ni Mayumi. Masaya naman siya sa kusina. Sa sobrang panginginig ng kamay ni Mayumi sa galit at kahihiyan, aksidente niyang nasagi ang isang tinidor sa gilid ng mesa at nahulog ito sa sahig. Ang pagbagsak ng metal sa makinis na tiles ay lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa usapan. Mabilis na yumuko si Mayumi upang pulutin ito. Sa ilalim ng mesa, kung saan nakatago ang mga sikreto sa dilim,
Nakita ni Mayumi ang isang tanawin na dumurog sa natitira niyang pag-asa. Ang paa ni Valeriana na nakasuot ng pulang stiletto ay nakapulupot at hinihimas ang binti ni Alfred. Hindi umiwas si Alfred, bagkus idiniin pa nito ang kanyang binti upang salubungin ang haplos ng babae. Bumangon si Mayumi na tila nasusuka. Ang sikmurang kanina ay kumukulo sa gutom ay ngayoy bumabaliktad na sa pandidiri. Inilapag niya ang maruming tinidor sa gilid. Mayumi, ano ba? Simpleng tinidor lang hindi mo pa mahawakan ng maayos? Bulyaw ni Alfred na tila na istorbo sa kanyang kasiyahan. Ayusin mo naman, nakakahiya kay Senadora. Pasensya na. Ang tanging naibulong ni Mayumi, ang boses ay basag at mahina. Huwag kang ngang mag-inarte dyan. Dagdag pa ni Alfred, ang tono ay puno ng paghamak. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin at sa pamilya ko, nasaan kaya ang mga magulang mo ngayon? Malamang namamalimos pa rin sila sa Ilocos o kaya nagpapaalila sa Saudi. Utang na loob mo sa amin ang buhay ninyo, kaya umayos ka. Ang salitang utang na loob ay parang latigo na humagupit sa likod ni Mayumi. Iyon ang kadenang laging ipinupulupot sa leeg niya tuwing gusto siyang patahimikin. Hindi na niya kinaya ang bigat ng hangin sa silid kainan. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Bago pa man pumatak ang mga luhang kanina, panagbabadyang bumagsak. Sa loob ng kusina, sumandal si Mayumi sa malamig na pader. Habol ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa sarili niyang pamamahay. Ang mga pader na dati ay proteksyon, ngayon ay naging rehas na ng kulungan. Isang kamay ang marahang humaplos sa kanyang likuran. Si Ate Chona, ang mata ng kasambahay na nagsilbi sa pamilya ng ilang dekada. Walang sinabi ang matanda. Tahimik itong nagsali ng tubig sa baso at iniabot kay Mayumi. Ang mga mata ni Ate Chona ay puno ng awa at pagkaunawa. Tila sinasabing, alam ko, nakikita ko, at kasama mo ako. Ininom ni Mayumi ang tubig. Ang malamig na likido ay bahagyang pumawi sa init ng kanyang nararamdaman, ngunit hindi nito nahugasan ng sakit. Habang nagpupunas ng mukha, narinig ni Mayumi ang pagbubukas ng pinto ng kusina. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking refrigerator. Pumasok si Alfred at Valeriana, nagtatawanan habang kumukuha ng alak. Sigurado ka bang ligtas na tayo kay Lucas? Tanong ni Valeriana. Ang boses ay seryoso na ngayon. Wala kang dapat ipag-alala. Sagot ni Alfred ng may kayabangan. Ang periodistang yon ay walang binatbat. Kung hindi siya titigil sa pag-iingay tungkol sa foundation, alam na ng mga bata ko kung paano siya patahimikin, gaya ng ginawa natin sa asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Lucas, patahimikin. Asawa. Ang mga salitang yon ay nagpaikot sa kanyang utak. Hindi lang pala pagnanakaw at pambababae ang kaya nilang gawin. Nang makalabas ang dalawa, nanginginig na lumabas si Mayumi sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang coat ni Alfred na naiwan sa sandalan ng Silya sa dirty kitchen. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na kapkapan nito. Sa bulsa sa loob, nakuha niya ang isang nakatuping papel. Binuklat niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Isa itong bank statement ng joint account ng kanyang mga magulang. Ang account na ipinagkatiwala niya kay Alfred para sa safe investment daw. Ang mga numero ay sumayaw sa kanyang paningin bago luminaw. Balanse, 0.00 piso. Ang perang inipon ng kanyang ama sa pagwawalis ng kalsada sa Riyadh. Ang perang inipon ng kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan sa Dubai. Ang pampaopera sana sa puso ng kanyang tatay. Lahat simot. Lahat ninakaw ng lalaking nangako sa harap ng altar na aalagaan siya. Napahawak si Mayumi sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hagulgol na gustong kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Pisikal na itong kumukurot sa kanyang puso. Bumagsak ang isang butil ng luha sa papel. Binabasa ang numerong 0
na sumisimbolo sa halaga ng tingin ng kanyang asawa sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang banyo ay balot ng karimlan. Tanging ang manipis na liwanag mula sa poste ng ilaw sa kalye ang tumatagos sa maliit na bintana na nagbibigay ng multong anyo sa refleksyon ni Mayumi sa salamin. Nakatitig siya sa kanyang sarili, sa mga matang namumugto, sa mga labing nanginginig, at sa balikat na nakabagsak dahil sa bigat ng mundong kanyang pasan. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Pilit siyang nilulunod sa kawalan ng pag-asa. Gusto na sana niyang sumuko, ipikit ang mga mata, at hayaang lamunin siya ng dilim. Dahil paano nga ba lalaban ng isang babaeng tinanggalan na ng lahat? Ang bank statement na nagpapakita ng kawalan ng laman ay parang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga magulang. Basag ang katahimikan nang biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng malamig na tiles ng lababo. Ang mahinang pagyanig nito ay lumikha ng nakakabinging ugong sa kanyang pandinig. Nang makita niya ang pangalang nanay sa screen, parang may sumakal sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ang tawag. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses bago magsalita. "Hello, Nay. Bakit gising pa po kayo? Madaling araw na dyan sa Ilocos." Mula sa kabilang linya, narinig niya ang mahina at garalgal na tinig ng kanyang ina. Isang boses na pagod sa ilang dekadang pagkayod sa ibang bansa bago nakauwi. "Anak, pasensya ka na at napatawag ako. Hindi kasi ako makatulog. Ang tatay mo, sumasakit na naman ang dibdib. Nag-aalala ako, Mayumi. Baka kailanganin na nating ilabiyam ang ipon para sa operasyon niya sa susunod na buwan. Nandyan pa naman ang pera sa account ninyo ni Alfred, hindi ba?" Ang tanong na yon ay parang isang punyal na ibinaon sa puso ni Mayumi. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ama sa pagwawali sa disyerto ng Riyadh at ng kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan sa Dubai ay wala na. Ninakaw na ng lalaking pinagkatiwalaan nila. Kung sasabihin niya ang totoo ngayon, baka yun pa ang ikamatay ng kanyang ama. Kinagat ni Mayumi ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng dugo para lamang pigilan ang paghagulgol. Pumikit siya ng mariin at humugot ng isang malalim na hininga na punong-puno ng pagsisinungaling. "Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala," ang sabi niya, kahit na ang bawat salita ay parang asido sa kanyang dila. "Ligtas po ang pera. Ako na po ang bahala kay tatay. Magpahinga na po kayo." Nang matapos ang tawag, dahan-dahang ibinaba ni Mayumi ang telepono. Tiningnan niyang muli ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng umiiyak kanina ay unti-unting naglaho. Gamit ang likod ng kanyang palad, marahas niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kung magpapakalunod siya sa awa sa sarili, mamamatay ang kanyang ama at magwawagi ang mga demonyo sa kabilang kwarto. Nagpalit ang anyo ng kanyang mukha. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na puot. Isang determinasyon ang sumibol mula sa abo ng kanyang pagkasawi. Kung demonyo ang kanyang kalaban, kailangan niyang matutong sumayaw sa impyerno. Lumabas siya ng banyo ng may magaang na mga hakbang, tila isang pusa sa dilim. Sinigurado niyang mahimbing ang tulog ni Alfred at Valeriana sa master's bedroom bago siya tumungo sa opisina ng asawa sa ibaba. Ang bawat langit-ngit ng sahig na kahoy ay nagpapakabog sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya tumigil. Sa loob ng opisina, binuksan niya ang flashlight ng kanyang telepono at sinimulang halungkatin ang mga drawer ni Alfred. Alam niyang burara ang asawa. Masyado itong kampante na walang maglalakas loob na kalabanin siya. Sa ilalim ng patong-patong na mga papeles ng kampanya, nakita niya ang isang itim na folder na may tatak na Tahanan Foundation. Binuklat niya ito at tumambad sa kanya ang mga pangalan ng mga OFW na maniloko nila, kasama ang mga pekeng pirma. Ngunit may isang bagay na nahulog mula sa folder, isang calling card.
Pinulot ito ni Mayumi at itinapat sa ilaw. Lucas Ardiente, investigative journalist. Ito ang pangalang narinig niyang binanggit ni na Alfred at Valeriana kanina, ang taong nais nilang patahimikin. Kung kaaway ito ng asawa niya, pues, kakampi niya ito. Isinuksok niya ang card sa kanyang bulsa at akmang isasara na ang folder nang mapansin niya ang isang kakaibang mantsa sa gilid ng papel. Kulay kalawang ito na natuyo na. Hindi kape, kundi parang dugo. Napalunok si Mayumi. Gaano kadumi ang mga kamay ng asawa niya. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Ang liwanag ay gumuhit sa ilalim ng pinto ng opisina. Nanigas si Mayumi sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa drawer at isinara ito ng dahan-dahan. Sinisigurong walang ingay na malilikha. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Alfred, gulo-gulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata dahil sa pagkaantala ng tulog. Ang anino nito ay humahaba sa sahig, tila isang higanteng handang lumapa. "Anong ginagawa mo rito, Mayumi?" Ang tanong ni Alfred. Ang boses ay mababa at puno ng hinala. "Bakit gising ka pa? At nandito ka sa opisina ko?" Ang puso ni Mayumi ay tumitibok ng mabilis. Halos pumutok sa kanyang dibdib. Ngunit ang mukha niya ay nanatiling kalmado. Kumuha siya ng isang bote ng gamot mula sa estante sa likuran ng mesa. Buti na lang. At doon itinatago ni Alfred ang first aid kit. "Pasensya ka na. Nagising kita," sagot ni Mayumi sa tonong paumanhin habang itinaas ang bote ng aspirin. "Sumakit kasi ng sobra ang ulo ko. Hindi ako makatulog. Naubusan na tayo ng gamot sa taas. Kaya naalala kong mayroon dito." Tinitigan siya ni Alfred ng matagal. Sinuri nito ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay, at ang kanyang tindig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibingi, punong-puno ng tensyon na parang kable ng kuryente na malapit ng mapatid. Sa huli, bumuntong hininga si Alfred at kinamot ang ulo. "Bilisan mo at bumalik ka na sa kwarto mo. Ayokong may pakalat-kalat dito." Tumalikod na si Alfred ngunit bago tuluyang isara ang pinto, lumingon itong muli. Ang tingin nito ay matalim. Parang alam niyang may hindi tama. "Siguraduhin mo lang na gamot ang hinahanap mo, Mayumi." Ang huling banta nito bago tuluyang isinara ang pinto. Naiwan si Mayumi sa dilim. Yakap ang bote ng gamot. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay sa takot. Ngunit napangiti siya ng mapait. Naniwala ito sa kanyang pagpapanggap. Ito ang magiging sandata niya. Ang tingin nilang siya ay mahina at walang alam. Hinawakan niya ang calling card ni Lucas sa kanyang bulsa. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang langit ay nagbabadya ng ulan. Tila nakikiramay sa bigat na dinadala ni Mayumi habang binabaybay niya ang maputik na daan patungo sa isang lumang kapihan sa gilid ng bayan. Malayo ito sa marangyang mundo ng Forbes Park at Makati. Isang lugar kung saan ang amoy ng lumang kahoy at barakong kape ay humahalo sa usok ng sigarilyo ng mga tsuper at manggagawa. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Sinubukan niyang maglaho sa karamihan. Itinatago ang mukha sa ilalim ng isang payong. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na lalabag siya ng ganito kalaki kay Alfred. Sa dulong bahagi ng kapihan, nakaupo ang isang lalaking may magulo at mahabang buhok. Suot ang isang kupas na leather jacket. Si Lucas Ardiente. Nakita siya nito agad. Ang mga mata ng periodista ay matalim. Puno ng pagdududa at galit na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa kung naroon siya para magbitag o para humingi ng saklolo. Umupo si Mayumi sa tapat nito. Hindi siya binati ni Lucas. Sa halip, inilapag nito ang tasa ng kape nang may diin sa lamesa dahilan upang umuga ang itim na likido sa loob. "Bakit ako makikipagkita sa asawa ng demonyong sumira sa buhay ng asawa ko?" Ang bawat salita ni Lucas ay puno ng diin. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa puot.
na matagal nang kinikimkim. Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka, Mrs. Roxas? Ikaw ang babaeng nakikinabang sa perang ninakaw nila sa mga tulad namin. Anong kailangan mo? Magkano ang ibabayad nyo para tumahimik ako? Naramdaman ni Mayumi ang init na gumapang sa kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi sa sakit ng paratang. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Huminga siya ng malalim. Nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan bago tinitigan ng diretso sa mata ang lalaking nasa harap niya. Hindi ako nandito bilang asawa ni Alfred, ang sagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, puno ng isang uri ng lungkot na hindi kayang pikein. Nandito ako bilang anak. Ang perang ninakaw ng asawa ko at ng senadora. Kasama doon ang life savings ng mga magulang ko. Ang pampaopera ng tatay ko. Wala na Lucas, Simot, pati ako. Biktima rin nila. Natigilan si Lucas. Ang matalim niyang tingin ay unti-unting lumambot. Napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay isang pamilyar na lungkot. Tila ba nakita niya ang sarili niyang anino sa mga mata ni Mayumi? Ang anino ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng iba. Dahan-dahang umupo, pabalik si Lucas. Ang tunog ng bakal na paa ng silya na kumayod sa semento ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagitan. Ang asawa ko, panimula ni Lucas, ang boses ay basag at malayo. Si Elena, isa siyang guro. Nagtiwala siya sa investment scheme ng foundation na, yan, nang malaman niyang peke ang lahat at nawala ang ipon namin para sa bahay, hindi niya kinaya ang hiya at depresyon. Natagpuan ko na lang siya isang hapon. Wala nang buhay. Napasinghap si Mayumi at napahawak sa kanyang bibig. Ang kwento ni Lucas ay isang salamin ng kinatatakutan niyang mangyari sa kanyang sariling ama. Ang koneksyon sa pagitan nila ay nabuo hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng parehong sugat na kanilang dinadala. Hindi na malayan ni Mayumi na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa harap ni Alfred ay kusa. Nang kumawala sa harap ng estrangherong ito na nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Sa isang kilos na puno ng respeto at pag-iingat, dahan-dahang inilabas ni Lucas ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito iniabot ng direkta. Sa halip ipinatong niya ito ng marahan sa ibabaw ng mesa at itinulak palapit sa nanginginig na mga kamay ni Mayumi. Walang dampi ng balat, walang mali siya. Tanging ang pagnanais na magbigay ng kaunting ginhawa. Gamitin mo. Mahinang sabi ni Lucas. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Mayumi. Tutulungan kitang pabagsakin sila. Hindi lang para sa asawa ko, kundi para sa mga magulang mo. Kinuha ni Mayumi ang panyo. Ang tela ay malambot sa kanyang pisngi. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may kakampi siya. May nakakaintindi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng isang bagong pag-asa na may kasamang tapang. Nagpalitan sila ng impormasyon. Ipinakita ni Mayumi ang mga litrato ng dokumentong nakuha niya. At ipinaliwanag naman ni Lucas ang koneksyon ni Valeriana sa mga illegal na bank accounts. Ang bawat detalye ay isang bala na gagamitin nila sa tamang panahon. Nang matapos ang kanilang pagpupulong, tumayo na si Mayumi. Kailangan niyang umuwi bago pa siya hanapin ng asawa. Mag-ingat ka, pahabol ni Lucas habang nagbubukas si Mayumi ng payong sa labas ng kapihan. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng tapat na pag-aalala. Maraming mata ang mga Roxas. Tumangulang si Mayumi at naglakad palayo sa ulan. Ngunit habang papalayo siya, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tila may nakamasid mula sa isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam na kaya nila? Sinundan ba siya? Binilisan niya ang lakad hanggang sa makasakay siya ng taxi. Ang biyahe pauwi ay puno ng kaba.
Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan ay tila mga matang nakatingin sa kanya. Nang makarating siya sa gate ng kanilang mansyon, ang katahimikan ng bahay ay tila mas nakakatakot kaysa sa ingay ng ulan. Pumasok siya sa loob. Inaasahan na sasalubungin siya ng dilim at pagtulog ng lahat. Ngunit mali siya. Buhay na buhay ang mga ilaw sa sala. At sa gitna ng maluwang na silid, nakatayo ang kanyang biyenan na si Doña Feliciana. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang seda na pantulog. Ang mukha ay may nakapaskil na ngising nagpapahiwatig ng tagumpay. Sa paanan ni Doña Feliciana, nakahilera ang 3 malalaking maleta. Ang mga damit ni Mayumi ay nakasilip mula sa isa sa mga ito na hindi maayos ang pagkakasarado. Tila ba itinapon lang ng padaskol sa loob. Nanigas si Mayumi sa may pintuan. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang payong patungo sa makintab na sahig. Lumilikha ng maliit na lawa sa kanyang paanan. Lumapit si Doña Feliciana nang dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng tsinelas na humahampas sa sahig. Tila binibilang ang natitirang oras ni Mayumi sa bahay na yon. "Saan ka galing?" hampas lupa. Ang tanong ng matanda. Ang boses ay matinis at puno ng lason. "Akala mo ba hindi ko malalaman na tumatakas ka sa gabi para makipagkita sa kung sino-sino? Hindi ko hahayaan na dungisan mo ang pangalan ng anak ko." Tinuro ng matanda ang mga maleta gamit ang kanyang baston. "Lalayas ka ba ng kusa? O ipapakaladkad kita sa mga gwardya palabas ng gate na ito ngayon din?" Tinitigan ni Mayumi ang kanyang mga gamit na nakaimpake na. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang sandaling itatapon siya tulad ng basura matapos pigain ang lahat ng pakinabang sa kanya? Ngunit naalala niya ang panyo ni Lucas sa kanyang bulsa. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Kung aalis siya ngayon, talo na siya. At hindi siya papayag na matalo nang hindi lumalaban. Ang 3 malalaking maleta ay nakahilera sa gitna ng makintab na sala. Tila mga lapida ng 15 taong pagsisilbi ni Mayumi sa pamilyang ito. Ang bawat isa ay puno ng kanyang mga damit at gamit na padaskol na inimpake. Ang ilan ay nakalawit pa sa siper, patunay ng kawalan ng respeto ng gumawa nito. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Doña Feliciana. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nangising puno ng tagumpay at pangahamak. Ang matanda ay nakasuot ng seda, ngunit ang kanyang ugali ay mas magaspang pa sa kalsada. "Huwag ka nang magulat, Mayumi." Ang bungad ng matanda. Ang boses ay matinis at humihiwa sa katahimikan ng gabi. "Ako na ang nag-ayos ng mga basura mo. Ayokong madungisan ang pamamahay na ito ng isang babaeng lumalabas tuwing gabi para makipagkita sa kung sino-sino. Alam ko ang ginagawa mo. Niloloko mo ang anak ko, no? Kaya lumayas ka na bago ka paabutan ni Alfred." Naramdaman ni Mayumi ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kapal ng mukha ng matandang ito. Ang anak nito ang nangangaliwa. Ang anak nito ang nagnanakaw, ngunit siya pa ang pinalalabas na masama. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang payong hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang tubig ulan mula sa kanyang damit ay tumutulo sa sahig. Lumilikha ng maliliit na lawa sa paanan niya. Sa halip na umiyak o magmakaawa, gaya ng inaasahan ng kanyang biyenan, inangat ni Mayumi ang kanyang tingin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang malamig na apoy. Kung impyerno ang gustong ibigay sa kanya ng matanda, susunugin niya sila gamit ang sarili nilang laro. "Sige po, Mama." Ang mahinahong sagot ni Mayumi, ngunit ang tono ay may talim na mas matalas pa sa patalim. "Aalis ako. Dadalhin ko ang mga maletang ito palabas ng gate. Pero sa oras na makalabas ako, hindi ako sasakay ng taxi pauwi sa amin. Didiretso ako sa istasyon ng telebisyon. Ipa-press conference ko kung paano pinalayas ng pamilya ng isang kandidato ang kanyang asawa sa gitna ng gabi. Ipakakikita ko sa kanila ang mga pasa sa puso ko."
Sa tingin niyo po, mananalo pa si Alfred sa eleksyon kapag nalaman ng taumbayan na ang family man na iboboto nila ay walang puso? Natigilan si Doña Feliciana. Ang nangisi sa mukha nito ay unti-unting nabura at napalitan ng pamumutla. Ang hiya, ang pag-iingat sa pangalan at reputasyon, ang nag-iisang Diyos na sinasamba ng pamilyang ito. Alam ni Mayumi na mas gugustuhin nilang mamatay kaysa mapahiya sa publiko. Umurong ang dila ng matanda. Nanginginig ang mga labi nito sa galit, ngunit alam niyang talo siya sa round na ito. Napakabastos mong babae ka, ang gigil na bulong ni Doña Feliciana. Huwag kang maging kampante. Hahayaan kitang manatili rito pansamantala. Pero sisiguraduhin kong gagawin kong impyerno ang bawat araw mo hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawang umalis. Tinalikuran siya ng matanda at padabog na umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabibigat na tila gustong basagin ng kahoy. Naiwan si Mayumi sa sala kasama ang mga maleta at ang kanyang tagumpay na may halong pait. Inakyat niya ang mga gamit pabalik sa kanyang kwarto ng tahimik. Nang makapasok siya sa silid, isinandal niya ang kanyang likod sa pinto. At doon na kumawala ang isang malalim na paghinga. Ligtas siya ngayong gabi, pero alam niyang bilang na ang araw niya. Lumapit siya sa kanyang tokador at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang dating Mayumi na sunod-sunuran. Hinawakan niya ang gintong sing-sing sa kanyang daliri. Ang wedding ring na suot niya sa loob ng 15 taon. Dati, tuwing tinitingnan niya ito, nakikita niya ang pangako ng pag-ibig. Ngayon, para itong isang posas na kumukulong sa kanya sa isang bangungot. Dahan-dahan, pinihit niya ang sing-sing at hinubad ito. Ang balat sa ilalim nito ay maputi at malambot. Tanda ng matagal na pagkakasuot. Ngunit ngayon ay nakahinga na ng maluwag. Itinago niya ang sing-sing sa loob ng kanyang bulsa. Mula ngayon, magsusuot na lang siya ng maskara. Nang dumating ang sumunod na mga araw, naging perpektong artista si Mayumi. Tuwing umaga, ipinaghahanda niya ng kape si Alfred ng may ngiti. Inaayos niya ang kurbata nito bago umalis at nagkukunwaring walang alam sa mga tinging ipinupukol ni Doña Feliciana. Ang bait talaga ng asawa ko, sabi ni Alfred isang umaga habang hinahaplos ang pisngi ni Mayumi. Buti na lang at naiintindihan mo ang stress ko sa trabaho. Siyempre naman hon, para sa pamilya natin, sagot ni Mayumi. Habang sa loob-loob niya ay nasusuka siya sa pagdampi ng kamay nito. Sa gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Alfred, dahan-dahang bumabangon si Mayumi. Gamit ang maliit na flashlight, binubuksan niya ang laptop ng asawa. Kinokopya niya ang bawat email, bawat transaction record, at bawat mensahe nito kay Valeriana. Ang bawat file na naililipat niya sa kanyang USB ay isang hakbang palapit sa kanyang kalayaan. Isang gabi, habang nagpapadala siya ng update kay Lucas, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Valeriana sa telepono ni Alfred na naiwan sa mesa. Love, naipadala ko na ang pera sa Cayman Islands account. Ligtas na ang future natin. Konting tiis na lang kay Mayumi. Mabilis na kinunan ito ng litrato ni Mayumi bago ibinalik ang telepono. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Cayman Islands, iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Lucas. Akmang babalik na sana siya sa kama nang marinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Mabilis siyang nagtalukbong ng kumot at nagtulog-tulugan. Bumukas ang pinto. Naramdaman niya ang pagpasok ni Alfred na may kausap sa telepono sa mahinang boses. Oo, Valeriana. Alam ko, huwag kang mag-alala. Tumigil sandali si Alfred at tila tumingin sa natutulog na asawa. Naramdaman ni Mayumi ang bigat ng tingin nito sa kanyang likuran, dahilan upang manindig ang kanyang mga balahibo. Pagkatapos ng eleksyon, bulong ni Alfred, ang boses ay malamig.
at walang emosyon. May kilala akong doktor sa mental facility sa Tagaytay. Pipirmahan ko ang papers na unstable siya. Doon na siya mabubulok. Makukuha na natin ang lahat nang wala ng sagabal. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na ibinuhos sa buong katawan ni Mayumi sa ilalim ng kumot. Hindi lang siya palalayasin. Gusto siyang iligpit ng mga ito sa paraang hindi na siya paniniwalaan ng kahit sino. Gusto nilang baliwin siya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng banyo, doon lamang nakawala ang isang pigil na hininga mula kay Mayumi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tela ng unan, nanginginig sa takot at galit. Ang tibok ng kanyang puso ay umaalingaw sa kanyang tainga na parang tambol ng digmaan. Hindi siya papayag. Bago pa nila siya maipasok sa mental hospital, sisiguraduhin niyang sila ang mauunang bumagsak. Ang hangin sa labas ay singlamig ng yelo, ngunit sa loob ng dibdib ni Mayumi, tila may naglalagablab na apoy na tumutupok sa kanyang katinuan. Nakaupo siya sa isang liblib na bench sa parke, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mansyon, habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang bawat pagpasok ng hangin sa kanyang baga ay masakit. Parang nilalanghap niya ang mga bubog ng katotohanang narinig niya kanina. Mental facility. Tagaytay. Baliw. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang bangungot na nagbabantang magkatotoo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang pusong nais ng kumawala sa takot. Sa gitna ng kanyang paghihikahos, isang anino ang tumakip sa liwanag ng buwan. Hindi siya nagangat ng tingin. Inaasahang ito ay isang gwardya na magpapaalis sa kanya, ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Walang salita, walang tanong. Umupo lamang si Lucas sa tabi niya. Hindi ito lumapit ng masyadong mahigpit. Nag-iwan ito ng sapat na espasyo bilang respeto, ngunit ang init ng presensya nito ay sapat na upang magsilbing angkla sa kanyang gumuguho na mundo. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang tunog lamang ng hanging humahampas sa mga dahon ng puno ang maririnig sa pagitan nila. Dahan-dahan, ang mabilis na paghinga ni Mayumi ay sumabay sa kalmadong paghinga ni Lucas hanggang sa humupa ang matinding takot na bumabalot sa kanya. Narinig ko sila, Lucas. Basag ni Mayumi sa katahimikan. Ang boses ay garalgal at mahina. Gusto nila akong ipakulong sa mental hospital pagkatapos ng eleksyon. Gusto nila akong palabasing baliw para makuha nila ang lahat. Bumaling si Lucas sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Mayumi ang pag-igting ng panga ng binata. Ang mga mata nito, na madalas ay puno ng lungkot, ay nag-alab sa isang tahimik na puot para sa mga taong umaapi sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Mayumi, mariing sabi ni Lucas. Ang boses nito ay mababa, ngunit puno ng kasiguruhan. Sila ang ikukulong natin. Sila ang mabubulok sa selda, hindi ikaw. Inilabas ni Mayumi ang mga dokumentong naitakas niya, ang mga litrato ng mensahe tungkol sa Cayman Islands at ang pangalan ng opisyal na nag-aproba sa paglipat ng pondo. Habang iniabot niya ito, napansin ni Lucas ang kanyang kamay. May hiwa ito sa hintuturo, isang sugat na natamo niya kaninang hapon habang nagbabalat ng patatas para sa paboritong nilaga ni Alfred. Binaliwala lang ito ng kanyang asawa kanina, ni hindi man lang nagtanong kung masakit ba. Dahan-dahang kinuha ni Lucas ang kanyang kamay. Natigilan si Mayumi. Ang palad ng binata ay magaspang, tanda ng trabaho, ngunit napakaingat ng hawak nito sa kanya. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, naglabas si Lucas ng isang band-aid. Walang imik na nilinis nito ang sugat gamit ang panyo at maingat na inilagay ang plaster. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Mayumi. Hindi ito ang uri ng kuryente na nakakapaso, kundi isang mainit na agos na humahaplos sa kanyang pagod na kaluluwa. Tiningnan niya si Lucas
habang nakayuko ito sa kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na naramdaman niyang inaalagaan siya, na ang sakit niya ay mahalaga sa ibang tao. Ang dami mong sugat na hindi nakikita, bulong ni Lucas habang tinatapos ang pagdidikit ng band-aid. Tumingin ito sa mga mata niya. Pero kahit paano, sa maliit na bagay na ito, sana mabawasan ang sakit mo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tubig mula sa langit ay bumagsak sa semento, lumilikha ng isang ritmo na nagbabara sa ingay ng mundo. Mabilis na hinubad ni Lucas ang kanyang leather jacket at isinukob silang dalawa. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit. Naamoy ni Mayumi ang pinaghalong amoy ng ulan, kape, at ang panlalaking amoy ni Lucas na hindi matapang kundi nakagagaan ng loob. Sa ilalim ng jacket na yon, parang may sarili silang mundo. Nakatingin lang sila sa ulan, magkatabi, balikat sa balikat. Walang mali siya, tanging ang dalisay na pakiramdam ng pagiging ligtas. Malapit na, Mayumi, bulong ni Lucas. Ang hininga nito ay mainit sa tenga ng babae dahil sa lakas ng ulan. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang bank records mula sa opisyal na ito, tapos na sila. Tumango si Mayumi. Sa sandaling iyon, sa gitna ng unos at banta ng kapahamakan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa. At ang pag-asang iyon ay may pangalan, Lucas. Nang tumila ang ulan, hinatid siya ni Lucas hanggang sa kanto malapit sa subdivision. Bago bumaba, hinawakan ni Lucas ang kanyang braso ng saglit. Tawagan mo ako agad kapag may ginawa silang masama. Susugod ako kahit sa loob pa ng bahay nila. Ang pangakong yon ang naging baluti ni Mayumi habang naglalakad siya pabalik sa mansyon ng mga Roxas. Ang takot kanina ay napalitan ng tapang. Hindi siya baliw. Siya ay isang babaeng minamahal at pinoprotektahan kahit hindi ng kanyang asawa. Pagpasok niya sa bahay, agad na naramdaman ni Mayumi ang pagbabago ng hangin. Mula sa init at kanlungan na ibinigay ni Lucas, sinalubong siya ng lamig at tensyon sa loob ng mansyon. Bukas ang mga ilaw sa sala. Nakatayo si Alfred sa gitna, hawak ang isang baso ng whiskey, habang si Valeriana ay nakaupo sa sofa, abala sa pagtitipa sa laptop nito nang may halong pagkataranta. Imposible! Paanong may nakapasok sa system natin? Sigaw ni Valeriana. Ang boses ay matinis at puno ng galit. Alfred, may nag-download ng files kagabi. Nanigas si Mayumi sa may pintuan. Ang tibok ng puso niya na kanina ay payapa ay muling nagwala. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Sinusubukang maging invisible, ngunit huli na. Lumingon si Alfred. Ang mga mata nito ay mapula dahil sa alak at galit. Ang tingin nito ay tumagos kay Mayumi. Sinusuri ang bawat galaw, bawat reaksyon, bawat detalye ng kanyang pagkatao, mula sa kanyang basang buhok hanggang sa maputik niyang sapatos. Ibinaba ni Alfred ang baso sa mesa. Ang tunog ng kristal na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Naglakad ito palapit kay Mayumi, mabagal at mapanganib. Saan ka galing, asawa ko? Ang tanong nito. Ang boses ay sobrang hina, ngunit nakakapanindig balahibo. At bakit parang may tinatago ka? Ang hangin sa pagitan nilang mag-asawa ay mabigat at puno ng hindi sinasabing mga salita. Sapat na upang hindi makahinga si Mayumi. Ang tanong ni Alfred ay nanatiling nakabitin sa ere, isang espada na nakatutok sa kanyang leeg. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay humahalo sa kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa likuran ni Alfred, nakita niya si Valeriana na nakatayo, nakahalukip-kip at may ngisi sa mga labi. Tila isang manunood na sabik na mapanood ang kanyang pagbagsak. Pinilit ni Mayumi na pakalmahin ang kanyang sarili. Ang anumang maling salita o kilos ay magiging katapusan niya. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting pilit at pagod.
Galing lang ako sa simbahan, Alfred. Sagot niya, sinisikap na gawing natural ang kanyang boses. Sobrang bigat na ng dibdib ko sa lahat ng nangyayari sa kampanya mo. Kailangan kong magdasal. Ipinagdasal kita na sana gabayan ka sa lahat ng desisyon mo. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit binalot niya ito sa isang balat kayo ng katapatan. Tinitigan siya ni Alfred ng matagal. Ang mga mata nito ay nanliliit. Hinahanap ang anumang bahid ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Talaga? Tanong ni Alfred, ang tono ay puno ng pang-uuyam. Lumapit ito at hinaplos ang kanyang basang buhok. O baka naman may iba kang pinagdarasal o may iba kang kinakatagpo. Wala akong ibang gagawin kundi suportahan ka, giit ni Mayumi. Asawa mo ako. Isang halakhak na walang kagalakan ang kumawala mula sa bibig ni Alfred. Mula sa mesa, kinuha nito ang isang folder at isang ballpen. Inilapag niya ito sa harapan ni Mayumi nang may diin. Kung ganoon, patunayan mo, hamon nito. Pirmahan mo ito. Binuklat ni Mayumi ang folder. Ang mga letra sa dokumento ay sumayaw sa kanyang paningin. Isa itong kasulatan na naglilipat ng lahat ng natitira pa nilang ari-arian. Ang bahay, ang lupa, ang kakarampot na share sa negosyo na nakapangalan pa sa kanya, sa ilalim ng pangalan ng Tahanan Foundation. Sa madaling salita, sa ilalim ng kontrol ni Valeriana. Kung pipirmahan niya ito, opisyal na siyang magiging pulubi. Alfred, ano ito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang pagsubok sa katapatan mo, mahal ko. Sagot ni Alfred nang may ngiting nakakakilabot. Kung tunay kang nagdarasal para sa akin, ipagkakatiwala mo ang lahat para sa ikabubuti ng pundasyon. Para ito sa mga OFW, di ba? O baka naman may tinatago kang pansariling interes? Ito ay isang bitag na walang labasan. Kung tatanggi siyang pumirma, mabubunyag siyang nagkukunwari lang. Kung pipirmahan niya, mawawala sa kanya ang lahat ng alas na hawak niya. Hinawakan ni Mayumi ang ballpen. Ang plastik na katawan nito ay nanlalamig sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin siya sa papel at doon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang desperadong pag-arte. Bigla siyang napahawak sa kanyang sentido at pumikit ng mariin. Aray! Bulong niya. Anong nangyayari sa'yo? Inis na tanong ni Alfred. Nahihilo ako, Alfred. Biglang nanlabo ang paningin ko. Sagot ni Mayumi. Ang boses ay mahina at nag-aalala. Hindi ko mabasa ng maayos ang mga letra. Kanina pa masakit ang ulo ko. Pero tiniis ko lang. Sinubukan niyang muling tumingin sa papel, ngunit iwinasiwas niya ang kanyang ulo na tila sinusubukang luminaw ang paningin. Bukas ko na lang pipirmahan kapag maayos na ang pakiramdam ko. Promise. Huwag mo akong artihan, Mayumi. Sigaw ni Alfred. Ang pasensya ay nauubos na. Sir, ma'am? Isang boses ang sumingit mula sa kusina. Si Ate Chona, dala-dala ang isang pitzel ng malamig na tubig. Baka po gusto niyo ng maiinom. Sa paglapit ni Ate Chona sa mesa, sinadya nitong matisod ng bahagya. Ang pitzel sa kanyang kamay ay tumagilid at ang tubig ay bumuhos sa ibabaw ng mesa, nabasa ang folder at ang dokumento. Nako, pasensya na po, sabi ni Ate Chona. Ang mukha ay puno ng pagkataranta habang mabilis na kinukuha ang basahan. Tanga! Sigaw ni Alfred sa gitna ng kaguluhan. Si Alfred na sumisigaw, si Valeriana na napatalon palayo sa natapong tubig, isang mabilis na pagpapalit ang nangyari. Habang kunwaring pinupunasan ni Ate Chona ang mesa, ang basang dokumento ay nailagay nito sa ilalim ng tray at isang tuyong pekeng kopya na nakatago sa ilalim ng apron nito ang mabilis na ipinalit. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap, sa ilalim ng ilong ng dalawang kontrabida. Tumango ng bahagya si Ate Chona kay Mayumi, isang senyas na hindi nakita ng iba. Isang tango ng pagkakaisa.
Nang humupa ang tensyon at bumalik na sa kani-kanilang mga silid sina Alfred at Valeriana, naiwan si Mayumi sa sala. Alam niyang nakaligtas siya sa isang bingit, ngunit hanggang kailan? Kailangan na niya ng matibay na ebidensya. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking rally, narinig ni Mayumi ang usapan ni Alfred at ng kanyang ina sa telepono. Ma, sigurado ka bang ligtas ang ledger dyan sa kwarto mo? Baka makalkal yan ni Mayumi. Huwag kang mag-alala, anak. Sagot ng matanda mula sa kabilang linya. Nasa loob ito ng safe ko. Tanging ako lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Dito nakatago ang lahat ng orihinal na papeles ng mga transaksyon natin. Ligtas na ligtas. Nang marinig iyon, alam na ni Mayumi ang kanyang susunod na hakbang. Ang kwarto ni Doña Feliciana. Ang pugad ng ahas. Kinagabihan, hinintay niyang maging tahimik ang buong kabahayan. Ang tanging maririnig ay ang mabagal at regular na tunog na nagmumula sa luma at malaking orasan sa pasilyo na tila binibilang ang bawat segundo ng panganib. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at naglakad sa madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang ay maingat at walang ingay. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng kanyang biyenan. Pinihit niya ang seradura nang marahan hanggang sa bumukas ito ng walang kaluskos. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at katandaan. Sa likod ng isang malaking painting ng yumaong asawa ni Doña Feliciana, naroon ang safe. Pinagpawisan ng malamig si Mayumi habang sinisimulan niyang pihitin ang kombinasyon. Ang birthday ng paboritong apo ng matanda na aksidente niyang narinig minsan. Isang mahinang tunog ang narinig niya nang bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, nakapatong ang isang makapal at itim na ledger. Sa tabi nito, may isang maliit na itim na kahon na yari sa kahoy. Tinangka niyang buksan ito, ngunit nakalock. Isinantabi niya muna ito at kinuha ang ledger. Ito na ang kailangan niya. Ito ang magpapabagsak sa kanila. Akmang tatalikod na siya para umalis. Dala ang ledger. Ngunit sa isang iglap, ang buong silid ay naligo sa isang nakakasilaw na liwanag. Ang kadiliman ay biglang napunit. Napapikit si Mayumi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ang nakatayo sa may pintuan. Ang aninong yon ay unti-unting lumakad palapit at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha nito. Si Doña Feliciana, gising na gising. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit, ngunit ang mga labi ay nakakurba sa isang nangising demonyo. Sabi ko na nga ba, wika ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng tagumpay, na may isang daga na nagtatago sa pamamahay ko. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa pasilyo ay tumusok sa mga mata ni Mayumi, na tila mga karayom na pumupunit sa kadiliman. Sa kanyang harapan, nakatayo si Doña Feliciana. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang kanyang bibig ay nakangisi. Isang ngising naglalarawan ng tagumpay ng demonyo. Ang bigat ng titig ng matanda ay halos magpaluhod kay Mayumi. Ngunit mahigpit siyang kumapit sa ledger na kanyang hawak, ang tanging pruweba ng kanyang pag-iral. Ano po ang ginagawa niyo dito, Mama? Tanong ni Mayumi. Pilit na pinaninindigan ang pagpapanggap. Akala ko tulog na kayo. Nag-aayos lang po ako ng mga gamit dito sa kwarto niyo. Medyo magulo na kasi. Isang halakhak na puno ng pang-uuyam ang kumawala mula sa bibig ni Doña Feliciana. Ang tunog na yon ay lumikha ng mga alon sa katahimikan na tila ba nandidiri sa kasinungalingan ni Mayumi. Magaling kang umarte, Mayumi, wika ng matanda. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Pero hindi mo ako maloloko. Alam kong naghahalukay ka. Alam ko ang pinaplano mo at mas alam ko pa ang ginagawa ng aking anak kaysa sayo, na wala namang ibang ginawa kundi maging palamuti sa bahay na ito. Dahan-dahang lumapit si Doña Feliciana. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng awtoridad,
na tila ba binibilang ang bawat segundo ng takot na nararamdaman ni Mayumi. Sa bawat paglapit nito, naramdaman ni Mayumi ang paglamig ng hangin sa paligid. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa ni Alfred? Nagpatuloy ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ako ang nagturo sa kanya. Ako ang gumawa ng paraan para yumaman siya. Ang mga magulang mo, ang mga OFW na yan, mga mangmang na madaling lokohin, mula sa pinakamababang uri, tapos magtatangkang kalabanin ng isang Roxas? Hindi ko hahayaan na dungisan mo ang pangalan ng pamilya namin. Parang may sumabog sa dibdib ni Mayumi. Ang pagnanakaw sa kanyang mga magulang ay hindi lang isang aksidente o pagkakamali ang kanyang asawa. Ito ay pinlano. Ito ay itinuro ng sarili nitong ina. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Mas mainit pa sa anumang apoy. Pero kailangan niyang pigilan para sa kanyang mga magulang. Napakababa naman ang tingin niyo sa mga tao, Mama. Ang mahinang salita ni Mayumi, ngunit ang bawat pantig ay may taglay na lamig. Hindi po lahat ng nagtatrabaho sa ibang bansa ay mangmang. Pinaghihirapan po nila ang bawat sentimo. Pighati, pawis, muling humalakhak si Doña Feliciana, tila may sumasayaw na demonyo sa kanyang mga mata. Yang mga pighati na yan ang pinalabas namin na pondo ng foundation para yumaman kami. Akala mo ba nasaan ang totoong pera? Nasa accounts na namin sa ibang bansa. At ang bahay na ito, ipinangutang na ni Alfred para sa kampanya. Konting panahon na lang at wala ka nang mahihita sa kanya. Wala ka ng lugar dito. Napansin ni Doña Feliciana ang ledger sa kamay ni Mayumi. Mabilis na kinuha niya ito at padabog na ibinagsak sa sahig. Pagkatapos, tinapakan niya ang mga kamay ni Mayumi na kusa ng yumuko para kunin ang ledger. Ang sakit ay tumagos sa mga buto, ngunit hindi naglabas ng tinig si Mayumi. Hanggang lupa ka lang, Mayumi, ang bulong ng matanda, habang pilit nitong idinidiin ang kanyang paa sa mga kamay ng babae. Kami ang langit. Hindi ka namin kailanman magiging kapantay. Sa ilalim ng matinding sakit, dahan-dahang itinaas ni Mayumi ang kanyang tingin. Wala na ang mga luha. Ang mga mata niya ay naging salamin ng isang malamig at matalim na desisyon. Kinuha niya ang maliit na itim na kahon na nasa loob ng safe. Gamit ang kanyang mga daliri, pinilit niyang buksan ito. Doon nakita niya ang isang USB drive. Mabilis niyang isinuksok iyon sa kanyang bulsa, kasabay ng ledger. Opo, Mama, sagot ni Mayumi. Ang boses ay puno ng pait. Hanggang lupa lang po ako. Pero dito po sa lupa, kami ang maraming numero. At ang mga numero po, hindi nagsisinungaling. Naglakad siya palabas ng silid ng may dignidad. Iniwan ang matanda sa kanyang pagkabigla. Hindi na siya umiiyak. Ang lahat ng luha niya ay natuyo na. Napalitan ng isang kumukulong galit na ngayon ay nag-uudyok sa kanya para lumaban. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa kapehan kung saan niya laging nakikipagkita kay Lucas. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng paghahanda ng kape ang naririnig. Nang makita ni Lucas si Mayumi, agad niyang napansin ang pamamaga ng mga kamay nito. Anong nangyari sa mga kamay mo, Mayumi? Tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Inabot ni Mayumi ang ledger at ang USB drive kay Lucas. Nakuha ko na ang lahat, pati ang plano nila kung paano ako ililigpit sa mental facility. Habang ikinukwento ni Mayumi ang pang-aalipusta ng kanyang biyenan at ang lahat ng nalaman niya, mahigpit na hinawakan ni Lucas ang kanyang balikat. Ang init ng palad nito ay lumagos sa kanyang damit. Nagbigay ng kaunting ginhawa sa malamig na galit sa kanyang dibdib. Tapos na ang paghihirap mo, Mayumi, mariing sabi ni Lucas. Ako na ang bahala sa lahat. Ilalabas natin ang lahat ng katotohanan. Nang pauwi na si Lucas, habang papalabas siya ng pinto ng kapihan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginagawa niyo. Matutulungan ko kayo. Kilala ko si Valeriana.
Ex-secretary niya ako. Nagulat si Lucas. May isa pa pala silang kakampi. Isang kakampi mula sa loob. Kinabukasan, isang malaking streamer ang nakasabit sa tapat ng mansyon ng mga Roxas. Ito ay isang paanyaya para sa Grand Gala Night ng Tahanan Foundation sa Makati, Shangri-La, isang pagdiriwang para sa kandidatura ni Alfred at para sa kanyang pinakamahalagang kasama, Senadora Valeriana Cruz, na kasama sa entablado bilang special guest. Nakita ni Mayumi ang streamer habang naglalakad siya sa labas ng bahay. Napunit niya ang isang lumang duster na suot niya. Ang tela ay nagpahiwatig ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi na ang nangiti ng pagiging inosente, kundi ang nangiti ng isang mandirigmang handang lumaban, oras na para magbihis ng baluti. Sa labas ng isang maliit na butik sa kabilang bayan, nakatayo si Mayumi, nakatitig sa pulang damit na nakasabit sa manikin. Ang matingkad na kulay nito ay sumisigaw ng tapang at alab, isang malaking kaibahan sa mga kupas na pastel at neutral na kulay na matagal na niyang suot. Hindi na ito ang Mayumi na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, kailangan niya ng isang bagay na maglalarawan sa kanyang bagong simula. Pinili niya ang pulang kulay, kulay ng pag-ibig, hindi sa iba, kundi sa kanyang sarili. Ang kulay ng dugo na nagpadaloy sa kanyang mga ugat upang bigyan siya ng lakas. Nang isuot niya ang pulang gown sa fitting room, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang tela ay yumakap sa kanyang katawan, nagpapakita ng isang figura na matagal nang ikinubli sa maluluwag na damit. Hindi ito simpleng damit. Ito ay isang baluti para sa digmaang kanyang haharapin. Sa loob ng 15 taon, ang kanyang pagkatao ay nabura. Ngayon, muli siyang nabuo. Ang mga luha niya ay matagal nang natuyo, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Samantala, abala naman si Lucas sa kanyang maliit na opisina sa Quiapo. Abala sa pagtitipon ng lahat ng kanilang ebidensya. Ang ledger ni Doña Feliciana ay nakabukas sa kanyang mesa, kasama ang USB na ibinigay ni Mayumi. Ang tunog ng kanyang keyboard habang tinitipan niya ang bawat impormasyon ay patuloy na nagbigay ng katiyakan sa kanyang gawain. Ang kanyang mga kaibigan sa media ay nakahanda na, naghihintay lamang ng hudyat. May isa siyang kaibigang dating investigador na ngayon ay nasa NBI na nangako ring tutulong. Ang lahat ay nakasala sa tamang lugar. Isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Mula ito sa hindi kilalang numero. Handa na ako sa anumang ibibigay mo, ang nakasulat. Masyado nang matagal ang panggagago nila kay Senadora Valeriana. Dali-daling nag-reply si Lucas. Sino ka? Ako si Jessica, dating personal secretary ni Valeriana. Sinira niya ang buhay ko, nabuntis ako, at ipinagtatapon lang niya ako na parang basura. Nag-iwan ako ng audio recording sa opisina ni Valeriana. May backup ako sa aking personal drive, maaari kong ibigay sa iyo. Natigilan si Lucas. Ito ang inaasahan niyang silver bullet laban sa senadora. Ang koneksyon ni Jessica sa loob ng kampo ni Valeriana ay magbibigay ng sapat na kredibilidad sa kanilang mga akusasyon. Isang malaking piraso ng ebidensya na lalong magpapabigat sa kaso. Agad niyang binalangkas ang plano para makuha ang recording. Kinagabihan, bumisita si Mayumi sa opisina ni Lucas. Ang mga ilaw sa lansangan ay nagbigay ng isang malambot na glow sa loob ng maliit na silid. Inabutan siya ni Lucas ng isang mainit na tasa ng kape. Ang amoy ng sariwang brew ay kumalat sa hangin, nagbibigay ng ginhawa sa pagod nilang mga kaluluwa. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya, Mayumi, sabi ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-asa. May impormante pa tayo mula mismo sa kampo ni Valeriana, ang dating sekretarya niya. Ang lahat ay handa na para bukas. Umupo si Mayumi sa isang lumang upuan sa tapat ng mesa ni Lucas. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina ay namaga sa sakit. Ngayon,
ay tila mas matatag na. Pagkatapos nito, Lucas, anong mangyayari sa atin? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape. Huminga ng malalim si Lucas. Makakalaya ka na, Mayumi. Hindi ka na magiging bilanggo sa sarili mong buhay. Magsisimula ka ng bago. At ako? Nag-angat ito ng tingin at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Narito ako para salubungin ang umaga na malaya ka na. Hihintayin kita, Mayumi, hanggang sa maging handa ka na. Lumapit si Lucas at marahan nitong hinawakan ang mga kamay ni Mayumi. Walang salita. Tanging ang pagdampi ng balat at ang init na dumaloy sa kanilang pagitan. Ang paghawak na yon ay hindi nagpipilit. Ito ay nag-aalok. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila may sariling wika. Isang wika ng pag-unawa at pag-asa. Hindi ito ang naglalagablab na simula ng pag-ibig, kundi ang banayad na paghahasik ng binhi ng pagmamahal, naghihintay ng tamang panahon upang mamukadkad. Nag-angat ng tingin si Mayumi at tumingin sa refleksyon nilang dalawa sa salamin ng bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakita niya ang sarili niyang nakangiti ng totoo. Hindi ito pilit, hindi ito balat kayo. Ito ay isang ngiting puno ng pag-asa para sa bukas. Habang naghahanda sila sa paghihiwalay, nag-vibrate ang telepono ni Lucas. Isang tawag mula sa isang contact sa media. Sir Lucas, may nahanap kaming resibo sa bag ni Mrs. Roxas. Ang boses sa kabilang linya. Resibo ng isang kapehan na di kalayuan sa opisina nyo. May petsa at oras. Naghihinala si Alfred. Nagkatinginan sina Mayumi at Lucas. Mabilis na nakuha ni Mayumi ang resibo mula sa kanyang bag kaninang umaga, na siguro ay naiwan niya ng mabilisang nagbihis. Huwag kang mag-alala, Lucas, sabi ni Mayumi. Hayaan mo silang maghinala. Mas masarap ang pagkatalo ng mga taong kampante. Kinabukasan na ng gabi, ang Makati Shangri-La Hotel ay punong-puno ng mga elitista at politiko. Ang Grand Ballroom ay naging isang dagat ng mamahaling damit at alahas. Sa entablado, nakatayo si Alfred, abot tenga ang nangiti, habang nasa tabi niya si Valeriana, na tila isang reyna. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila, naghihintay sa kanilang talumpati. Sa pintuan ng ballroom, humakbang si Mayumi. Suot niya ang isang pulang evening gown na tila dinisenyo para sa kanya. Ang kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na tila isang naglalagablab na bituin sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay may suot na isang pamilyar na ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng kapangyarihan at hindi ng pait. Natigilan ng buong bulwagan. Ang mga tawanan at usapan ay biglang nawala, napalitan ng isang malalim na katahimikan. Si Alfred at Valeriana sa entablado ay napatulala. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Dahan-dahang lumapit si Mayumi, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Tinitigan niya si Alfred ng diretso sa mga mata, ang kanyang ngiti ay lumalim. Handa na ba kayo, Alfred? Valeriana? Ang tanong ni Mayumi. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Handa na ba kayo sa pinakamalaking gabi ng buhay ninyo? Sa likuran ni Mayumi, sa gilid ng entablado, may isang staff na nag-ayos ng mikropono. Ang tunog ng pagsubok sa mikropono ay lumikha ng isang mahabang ugong sa buong bulwagan. Isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at simula ng panibagong paghaharap. Ang Grand Ballroom ng Makati Shangri-La ay isang dagat ng kumikinang na ilaw at mga tawanan ng mga elitista. Ang mga mesa ay punong-puno ng mamahaling pagkain at inumin, habang ang mga kababaihan ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang alahas. Bawat sulok ay puno ng mga usapan tungkol sa politika, negosyo, at mga pangako ng kaunlaran. Ito ang mundo ni Alfred at Valeriana. Isang mundo ng pagkukunwari at kapangyarihan. Sa entablado, nakatayo si Senadora Valeriana Cruz, ang kanyang boses
ay umaalingaw-ngaw sa mga mikropono. Suot niya ang isang napakamahal na gown. Ang kanyang mga kamay ay umaakto ng may karangyaan habang nagbibigay ng talumpati tungkol sa moralidad at pakikiramay sa mga manggagawang Pilipino. Ang bawat salita ay tila ginto, ngunit sa likod ng mga matatamis na pangako, nakakubli ang isang matalim at nakamamatay na lason. Ang Tahanan Foundation ay isang simbolo ng pag-asa, wika ni Valeriana. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Ito ay para sa ating mga bayaning OFW na siyang nagtataguyod ng ating ekonomiya at sa tulong ng isang lalaking tulad ni Alfred Roxas na isang tunay na family man, sisiguraduhin nating mailalabas natin ang ating mga kababayan sa kahirapan. Habang nagsasalita si Valeriana, lumapit si Alfred kay Mayumi na tahimik na nakatayo sa gilid ng entablado. Akala ng lahat ay isa itong matamis na kilos ng pagmamahal. Inakbayan ni Alfred si Mayumi, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang baywang. Hinila siya palapit upang magkunwari bilang isang perpektong pamilya para sa mga kamera at flash ng litratista na nakatutok sa kanila. Ang ganda mo, Hon, bulong ni Alfred sa tainga ni Mayumi, ngunit ang boses nito ay puno ng kayabangan. Dapat lang na ipakita mo kung gaano kakaswerte sa akin. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng paghihirap mo. At sa wakas, mapapalitan na rin ang luma mong duster. Pilit nang ngumiti si Mayumi. Ang nangiting iyon ay puno ng lason. Ang bawat haplos ni Alfred sa kanyang likod ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang balat, ngunit tiniis niya. Hinayaan niya itong akbayan siya. Hinayaan niya itong hawakan ang kanyang katawan dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon na may hawak ito sa kakanya. Lumapit si Doña Feliciana, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Hinawakan nito ang braso ni Mayumi at mariing pinisil. Napakabagal mong babae ka, bulong ng matanda. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Huwag kang maging kampante. Pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Hindi ka na makakapagsalita. Ikukulong ka namin sa Tagaytay. At doon, mabubulok ka habang buhay. Diretsong tiningnan ni Mayumi ang kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim at mapanganib na ngiti. Tingnan natin, Mama, ang tanging sagot ni Mayumi. Ang boses ay mahina, ngunit nagtaglay ng isang matalim na pahiwatig. Habang nagpapatuloy ang seremonya, naglakad si Mayumi patungo sa gilid ng entablado, malapit sa isang malaking screen sa likuran. Doon niya nakita si Lucas na nakatayo sa isang madilim na sulok kasama ang ilang investigador at mga taga-media. Nagkatinginan sila. Isang tango ang ibinigay ni Lucas, isang senyas na nagsasabing handa na ang lahat. Ang puso ni Mayumi ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa pagkasabik. Ito na ang gabi. At ngayon, para bigyan tayo ng isang espesyal na mensahe, ang aking pinakamamahal na asawa, ang nag-iisang Mayumi Sara Villanueva Roxas. Di masiglang anunsyo ni Alfred, ang boses ay punong-puno ng pagmamalaki. Niyakap nito si Mayumi at inilapit sa mikropono. Tila ba ipinapakita ang kanyang pinakamahalagang tropeo. Huminga ng malalim si Mayumi. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado, sa harap ng napakaraming tao, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw. Tumingin siya sa mga mukha ng mga bisita, mga tao na nagtiwala sa kanyang asawa, mga taong bulag sa katotohanan. Hinawakan niya ang mikropono. Ang metal ay nanlalamig sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Alfred na nakangiti sa kanya at si Valeriana na nakatitig sa kanya ng may di mawari na ekspresyon. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Mayumi. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sabi ng asawa ko, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Utang na loob
na hindi ko kayang bayaran sa buong buhay ko. Nagkatinginan ang mga tao, nagtataka sa simula ng kanyang talumpati. Ang mga ngiti ni na Alfred at Valeriana ay nanatili pa rin sa kanilang mga labi. Kampante na pupurihin sila ni Mayumi. Ngunit nagbago ang nangiti ni Mayumi. Nagkaroon ito ng matalim na gilid, isang nangising puno ng pait at pagbabanta. Kaya ngayong gabi, patuloy niya, ang kanyang boses ay tumataas. Babayaran ko ang utang na yon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang totoong kulay. Hindi lang ng kanyang kulay, kundi ng kulay ng lahat ng taong nagkunwari na tumutulong, ngunit sa totoo ay pumapatay. Tingnan niyo po ang screen sa likuran ko. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay sabay-sabay na tumingin sa malaking screen sa likuran ni Mayumi. Ang mga ilaw sa entablado ay unti-unting lumabo at ang isang malakas na tunog ng pag-flash ng projector ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang hudyat ng kanilang pagbagsak. Ang Grand Ballroom ng Makati Shangri-La ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na tunog ng pag-flash ng projector. Ang malaking screen sa likuran ni Mayumi ay unti-unting lumiwanag. Hindi isang campaign video ang lumabas, kundi isang serye ng mga dokumento. Mga bank statements na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inilipat mula sa Tahanan Foundation patungo sa mga personal na accounts ni na Alfred Roxas at Valeriana Cruz. Ang mga pangalan ng bawat OFW na niloko ay sunod-sunod na lumabas sa screen, kasama ang mga detalye ng kanilang nawalang ipon. Ang amoy ng takot ay unti-unting kumalat sa hangin, nagpapalitan sa amoy ng mamahaling pabango. Ang mga bulungan sa bulwagan ay unti-unting lumakas, na tila ba isang alon na gumugulong. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Sumunod na lumabas sa screen ang isang audio waveform. Pagkatapos, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang boses ni na Alfred at Valeriana. Ang mga salitang kanina ay narinig ni Mayumi sa madilim na opisina ay ngayon ay naririnig na ng lahat. Ang pagtawa nila sa pagiging mangmang ng mga OFW, ang pagpaplanong iligpit si Mayumi at ang kanilang pagmamayabang sa kanilang tagumpay sa pagnanakaw. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa kanilang mga tainga, pumupunit sa manipis na tabing ng kasinungalingan. Sa entablado, namutla si Alfred. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at galit. Nagmadali itong lumapit sa screen, pilit na pinapatay ang projector, ngunit hindi ito sumusunod. Ang system ay nakalock. Si Valeriana naman ay sumigaw. Ang boses ay matinis at puno ng pagkataranta. Ipatay niyo ang lahat. Ano ito? Isang biro. Ngunit huli na ang lahat. Ang bulwagan ay nabalot ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsimulang magsisigawan. Ang mga tawanan kanina ay napalitan ng mga galit na salita. Libo-libong flash ng kamera mula sa mga taga-media na naroroon ay sabay-sabay na kumislap. Kinukunan ang bawat reaksyon, ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado, na tila ba may pinapanood na isang malaking trahedya. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Mayumi si Doña Feliciana. Ang mukha ng matanda ay namumutla. Ang mga mata nito ay puno ng matinding hiya at kahihiyan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumambot ang kanyang mga tuhod hanggang sa bumagsak siya sa sahig, nawalan ng ulirat. Ni hindi niya napansin ang pagbagsak ng kanyang mamahaling perlas na suot, na tila ba walang halaga na ngayon. Subalit hindi siya tiningnan ni Mayumi. Dinaanan lamang niya ang matanda ng may dignidad. Iniwan itong nakahandusay sa kanyang sariling kahihiyan. Ang kanyang puso ay walang bahid ng awa. Tanging ang lamig ng katarungan. Ang atensyon ni Mayumi ay nabaling kay Alfred. Ang kanyang asawa ay ngayon ay isang halimaw na puno ng galit. Ang mga mata nito ay mapula at nanlilisik. Ang panga ay nakakuyom. Naglakad ito palapit kay Mayumi. Ang mga kamay ay nakataas. Tila aakmang sasampalin ang babaeng sumira sa kanyang buhay.
Wala kang kwenta. Anong ginawa mo sa akin, Mayumi? Sigaw ni Alfred. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Alfred sa mukha ni Mayumi, isang anino ang mabilis na humarang. Si Lucas. Mabilis na hinawakan ni Lucas ang braso ni Alfred. Ang pagdampi ng mga balat ay lumikha ng isang malakas na tunog na tila nagbabanta. Walang salita, walang emosyon. Itinulak ni Lucas si Alfred palayo kay Mayumi ng buong puwersa, dahilan upang matumba ang lalaki sa entablado. Ang pagbagsak ni Alfred sa sahig ay naging isang hudyat para sa mga awtoridad. Mula sa likuran, mabilis na lumapit ang mga investigador at pulis. Mabilis nilang pinusasan si Alfred, habang si Valeriana naman ay pilit na tinatakasan ang mga awtoridad, ngunit hinarang siya sa pintuan. Ang dating marangyang senadora ay ngayon ay isang kawawang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Ang mga kamera ay patuloy na kumikislap, kinukunan ang bawat sandali ng pagbagsak ng mga makapangyarihan. Ang tunog ng mga sirena mula sa labas ng hotel ay unti-unting lumalakas, na tila ba sumasabay sa pagdiriwang ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Mayumi. Ang kanyang pulang gown ay kumikinang. Ang kanyang mga mata ay walang luha. Tanging ang isang malamig na ngiti ng tagumpay. Tiningnan niya si Alfred na ngayon ay pinusasan at pilit na nilalabanan ang mga pulis. Bago pa man siya dalhin palabas ng bulwagan, lumingon si Alfred. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at pagbabanta. Isang pangako ng paghihiganti na hindi kailanman malilimutan. Ngunit hindi na siya natakot si Mayumi. Naramdaman ni Mayumi ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Lucas. Walang salita, tanging isang tango ng pag-unawa. Ngayon, malaya na siya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa nilang tapusin ang legal na aspeto kinabukasan. Ang tunog ng wangwang ng sasakyan ng pulis ay unti-unting lumayo, kasama ang pag-alis ng mga taong nagdulot ng labis na sakit at pighati. Naiwan si Mayumi sa bulwagan, kasama ang mga nawasak na pangarap, ngunit may bagong pag-asa sa kanyang puso. Ang hangin sa presinto ay mabigat, puno ng amoy ng lumang papel, pawis at desperasyon. Ang tunog ng mga kandado na sumasara at ang mahihinang pag-uusap ng mga pulis ay lumilikha ng isang malungkot na himig na sumasabay sa bigat na dinadala ni Mayumi. Suot niya ang isang simple at malinis na damit, walang bakas ng gilas ng pulang gown kagabi. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na pagod. Dala niya ang isang makapal na folder, ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Inihatid siya ng isang pulis sa isang maliit na selda. Sa loob, nakaupo si Alfred. Ang kanyang mukha ay namumugto at mapula. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at galit. Ang kanyang mga kamay ay may hawak pa rin ng posas, tila ba nagpapaalala sa kanyang pagkakakulong. Nang makita niya si Mayumi, biglang nag-alab ang kanyang mga mata. Mayumi, ang boses ni Alfred ay garalgal, puno ng pagmamakaawa na hindi na epektibo. Mahal, pakinggan mo naman ako. Nagkamali lang ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Mahal na mahal kita, Mayumi. Huwag mo naman akong iwan dito. Sino na ang kakampi ko? Narinig ni Mayumi ang pamilyar na tono sa boses nito. Ang tono ng manipulasyon. Ito ang boses na minsan ay nagpadapa sa kanya, ngunit ngayon ay tila wala ng kapangyarihan. Wala na ang kirot sa kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pagkilala sa katotohanan. Lumapit si Mayumi sa rehas, inilapag ang folder sa isang maliit na mesa sa pagitan nila. Binuksan niya ito at ipinakita ang mga papeles. Hindi ko na kailangan ng kasinungalingan mo, Alfred. Ang mahinahong sabi ni Mayumi. Narito ako para tapusin ang lahat. Ito ang mga papeles para sa annulment. Pirmahan mo. Nanlaki ang mga mata ni Alfred. Annulment? Mayumi, hindi.
Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Asawa mo ako. Paano na ang karera ko? Paano na ang pangalan ko? Ang pangalan mo, Alfred, sagot ni Mayumi, ay ikaw mismo ang sumira. Ang karera mo ay sarili mong kamay ang nagpabagsak. At ang pagmamahal ko sa'yo, matagal nang namatay kasama ang mga pangarap ng mga magulang ko. Pati na rin ang pangarap ng asawa ni Lucas. Wala na akong utang na loob sa'yo, Alfred. Bayad na tayo. Inilapag ni Mayumi sa mesa ang mga dokumento na naglilipat pabalik ng lahat ng ari-arian na nilimas niya at ng kanyang mga magulang, ang bahay sa Ilocos, ang pera sa bangko. Ang lahat ay naisaayos na ni Lucas at ng kanyang mga kaibigan sa batas. Pirmahan mo na lang ito, Alfred. Patuloy ni Mayumi. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. At matapos niyan, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Umiiyak at nagmakaawa si Alfred, ngunit hindi nagpatinag si Mayumi. Ang kanyang muka ay naging isang pader na hindi kayang gibain ng anumang luha o kasinungalingan. Sa huli, sa pagod at kawalan ng pag-asa, nilagdaan ni Alfred ang mga dokumento. Nang makita niyang nailagay na ni Alfred ang kanyang pirma, kinuha ni Mayumi ang folder. Tiningnan niya ng huling beses ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Wala nang galit, tanging isang malalim na paglaya. Paalam, Alfred. Ang huling salitang binitawan niya bago tumalikod at naglakad palabas ng selda. Iniwan si Alfred sa kanyang sariling kapalaran. Nang makalabas siya ng presinto, ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng mainit na haplos sa kanyang balat. Ang hangin ay sariwa, at ang asul na kalangitan ay walang bahid ng ulap, para siyang nakalaya mula sa isang mahabang panaginip. At ngayon, ay handa nang harapin ang isang bagong umaga. Huminga siya ng malalim, ang pagpasok ng hangin sa kanyang baga ay tila naguhugas ng lahat ng pait mula sa kanyang pagkatao. Sa di kalayuan, nakita niya si Lucas. Nakasandal ito sa hood ng kanyang sasakyan. Suot ang isang puting t-shirt at maoong. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginulo ng hangin. Ngumiti si Lucas nang makita siya. Isang ngiting mainit at puno ng pag-asa. Dahan-dahan, hinubad ni Mayumi ang kanyang itim na sapatos na may mataas na takong, ang sapatos na madalas ipasuot sa kanya ni Alfred tuwing may mahahalagang okasyon. Pilit siyang ginagawang isang imahe ng kanyang perpektong asawa. Inilapag niya ito sa tabi ng kalsada. Pagkatapos, naglakad siya ng nakayapak sa damuhan sa gilid ng presinto. Ang malambot na damo ay humaplos sa kanyang mga talampakan, isang pakiramdam ng kalayaan at pagbabalik sa kanyang tunay na sarili. Wala na ang mga pilit na ngiti, wala na ang mga nagkubli na sakit. Lumapit si Lucas sa kanya. Walang salita. Tanging ang isang mainit na tingin. Nakausap ko ang mga magulang mo, Mayumi, sabi ni Lucas. Ang boses ay puno ng kagalakan. Nai-transfer na ang pera. Ligtas na sila. Nagpasalamat sila ng sobra-sobra sa'yo. Naramdaman ni Mayumi ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi sa lungkot, kundi sa labis na kaligayahan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nakabalik na ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nag-abot ng kamay si Lucas, ang kanyang palad ay nakalahad sa harap ni Mayumi. Saan tayo pupunta ngayon, Mayumi? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nag-aalok ng isang bagong simula. Tiningnan ni Mayumi ang kamay ni Lucas, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita ang takot o pagdududa. Nakita niya ang pag-asa. Isang ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, malaya at puno ng bagong simula. Iniabot ni Mayumi ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lucas. Ang pagdampi ng kanilang balat ay tila nagbigay ng bagong buhay. Kung saan mo ako dadalhin, Lucas? Ang sagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Naglakad silang magkahawak kamay patungo sa sasakyan ni Lucas.
Ang pag-ugong ng makina ay unti-unting lumayo, kasama ang pag-iwan nila sa lahat ng kalungkutan at sakit ng nakaraan. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong simula para kay Mayumi. Ang kanyang puso ay handa na siyang magmahal muli. Isang taon matapos ang gabing pumunit sa mga maskara, ang araw ay sumisikat ng buong ganda sa ibabaw ng isang bagong gusali. Ang karatula sa harapan ay may nakasulat na, "Tahanan ng liwanag, sentro ng pag-asa para sa kababaihan at pamilya ng OFW. Ang bawat sulok ng lugar ay puno ng liwanag at pag-asa, malayo sa karimlan ng nakaraan. Ang hangin ay amoy sariwang pintura at bagong simula." Sa loob ng sentro, abala si Mayumi sa pag-aayos ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamahal sa kanyang ginagawa. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, siya ang pinuno, ang boses ng mga nawalan ng pag-asa. Isang lumang radyo sa opisina, ang tahimik na nagsasalita sa background, nagbabalita tungkol sa kasalukuyang mga kaganapan. Narinig niya ang balita tungkol kina Alfred, Valeriana at Doña Feliciana. Si Valeriana Cruz, ang dating senadora, ay tuluyan ng nasira ang karera at kasalukuyan ng nakakulong, naghihintay ng pinal na hatol para sa kanyang mga kaso ng korupsyon. Si Doña Feliciana, na hindi kinaya ang matinding kahihiyan, ay namumuhay ng mag-isa sa kanilang malaking mansyon, inabandona ng kanyang mga matataas na kaibigan at maging ng kanyang anak. Si Alfred, sa kabilang banda, ay patuloy na nabubulok sa kulungan. Ang kanyang dating kinang ay tuluyan ng nawala. Ang katarungan ay nananaig. Tumingin si Mayumi sa bintana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Matagal na niyang pinatawad si Alfred. Hindi ito para makipagbalikan o kalimutan ang matinding sakit na idinulot nito, kundi para palayain ang kanyang sariling puso mula sa bigat ng galit at puot. Hindi siya naging bilanggo ng nakaraan. Pinili niya ang kalayaan, at sa kalayaang yon, natagpuan niya ang kapayapaan. Sa bulwagan ng tahanan ng liwanag, makikita ang mga kababaihang OFW at ang kanilang mga pamilya. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa isang sulok, habang ang mga ina ay nag-uusap at nagpapalitan ng mga karanasan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Nahanap na ni Mayumi ang kanyang tunay na halaga. Hindi siya palamuti, hindi siya biktima. Siya ay isang liwanag, isang inspirasyon, isang tahanan para sa mga nangangailangan. Mayumi? Lumingon si Mayumi. Nakatayo sa pintuan ng opisina si Lucas. May hawak na isang florera ng sariwang puting bulaklak. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng isang kalmadong pagmamahal, isang pag-ibig na matagal nang naghihintay at walang pagmamadali. Siya ngayon ang Communications Director ng Foundation. Laging nasa tabi ni Mayumi, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang matapat na kakampi at kaibigan. Inilapag ni Lucas ang mga bulaklak sa mesa. "Mayumi, mukhang may bisita tayo." Lumabas si Mayumi sa opisina, isang matandang babaeng OFW. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ngunit ang mga mata ay puno ng pasasalamat ang lumapit sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ng matanda. "Salamat, Mayumi." Ang bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Dahil sa'yo, nakalaya ako sa asawa kong mapang-abuso at nabawi ko ang perang pinaghirapan ko." Sa yakap na yon, naramdaman ni Mayumi ang tunay na halaga ng kanyang laban. Ang bawat sugat na natamo niya, ang bawat luha na pumatak, ay nagkaroon ng kabuluhan. Hindi niya kailangang maging martir, kailangan lang niyang maging matapang. Tiningnan ni Mayumi si Lucas. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiting puno ng pag-asa at bagong simula. Ang kanyang puso ay gumaling na. Handa na siyang magbukas muli. Katarungan ay isang mahabang paglalakbay, ngunit sa dulo nito, naghihintay ang kapayapaan. Ang isang babae ay hindi nasusukat
sa haba ng kanyang pagtitiis sa pang-aabuso, kundi sa tapang niyang tumayo, putulin ang kadena ng utang na loob at yakapin ang kanyang sariling lakas. Tanging sa pagpapalaya sa sarili, makakamit ang tunay na pag-ibig at paggalang.